Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Ferdinand Martin Gomez Romualdez ay pinanganak noong 14 ng Nobyembre 1963. Isang negosyante, abogado at politiko. Siya ang pangatlong anak ng dating gobernador ng Leyte at ambasador sa Estados Unidos na si Benjamin Romualdez at ni Juliet Gomez Romualdez. Ang kanyang ama noon ay tinanghal ng Forbes bilang pangatlo sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na may net worth na 3.3 billion pesos. Subalit ayon sa Presidential Commission on Good Government o PCGG, ang yaman na ito ay di umunoy nagmula sa mga hindi tamang pamamaraan o kung tawagin ng iba ay ill-gotten wealth. Nag-aral si Romualdez sa Cornell University ng bansang Estados Unidos mula 1981 hanggang 1985 at nagtapos ng Bachelor of Art in Government. Noong taong 1988 ay nakakuha siya ng Certificate of Special Study sa Administration at Management mula sa Harvard University. Sa parehong taon ay pumasok siya sa University of the Philippines College of Law at naging miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Natapos niya ito noong taong 1992 at naipasa niya ang bar exam noong sumunod lamang na taon. Bukod dito, noong taong 1992, siyang trustee at president ng Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation at ng Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Taong 1995 ay nagsimula siyang magtrabaho bilang direktor at legal advisor ng Carpa Realty Development Corporation. Bago man siya pumasok sa politiko, nagsilbi muna siya bilang chairman ng board ng Equitable PCI Bank. Ikinasal si Romualdez kay Yeda Marie Romualdez na noon ay naging representative ng Pilipinas para sa Miss International 1996 at biniyayaan sila ng 4 na anak. Noong Abril taong 2014, ipinakita ni Romualdez ang kanyang interes na tumakbo bilang senador sa halalan 2016. Nagsumiti siya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Senado noong Oktubre ng taong 2015 at noong sumunod na buwan ay idineklara niya ang kanyang suporta kay presidential candidate Jejo Marbinay. Sinuportahan din siya noon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa senatorial run. Tumakbo siya sa ilalim ng Lakas CMD Party na kung saan siya ang national president subalit hindi siya nanalo ng pwesto sa Senado. Noong 2019 elections ay muling nanalo si Romualdez bilang kinatawa ng 1st District Representative ng Leyte. Matapos nito, siya naman ay nahalal bilang House Majority Leader ng 18th Congress. Hulyo ng taong 2020, kasama ang kanyang asawa na si Yeda, isa siya sa 70 kongresista na bumoto laban sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN at Disyembre ng taong 2021, naging campaign manager siya ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang kampanya noon bilang vice-presidente kasama si Davao Occidental Governor Claude Bautista. Hulyo ng taong 2022 ay nahalal naman si Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives sa mahigit 200 miyembro ng Kongreso. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, siya din ay nabigyan ng tungkulin bilang legislative caretaker para sa karamihan ng mga bakanteng distrito tulad ng Cavite, Negros Oriental, Palawan at marami pang iba. Kasama si Romualdez at 6 pang mga mambabatas na nag-file ng House Bill No. 6398 na nagmumungkahi ng pagtatayo ng Maharlika Investment Fund. Isang sovereign wealth fund para sa Pilipinas na hango sa Korea Investment Corporation ng South Korea. Ang mungkahing ito ay nagdulot ng magkahalong reaksyon mula sa mga ekonomista at karamihan sa publiko ay nagbigay ng negatibong reaksyon. Sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga pamilya Marcos at mga Duterte, si House Speaker Martin Romualdez ay may mahalagang papel. Sa ilalim ng pamamahala ni Romualdez, tinanggihan ng House of Representatives ang kahilingan ni Vice President at Deputy Secretary noon na si Sara Duterte para sa confidential funds na gagamitin sa Reserved Officers Training Corps o ROTC program, ngunit mabilis na inaprubahan ng parehong pondo para sa tanggapan ng Pangulo.
Dahil dito, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Romualdez ng pakikipagsabwatan sa Makabayan Block upang tanggalin ang pondo ni Sara. Dahil sa galit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon, tinawag niya ang Kamara bilang pinakabulok na institusyon sa bansa. Ang pahayag na ito ni Digong ay kinasama ng loob ng ilang miyembro ng Kamara, kabilang na nga si Romualdez, pero nagkaroon ng loyalty check resolution bilang suporta sa kanya. Dahil dito, tinanggal sina Gloria Macapagal Arroyo at Isidro Unga bilang Deputy House Speakers dahil hindi nila pinirmahan ang naturang resolusyon. Kasunod nito, maraming miyembro ng PDP laban ni Digong ang lumipat sa partido ni Romualdez na naka-CMD. Sa huling bahagi ng taong 2023, may mga lumabas na ulat na ilang miyembro ng Kamara ang nagtutulak na ipa-impeach di umano si Sara Duterte. Kasabay nito ay tinalakay ng Kamara ang mga resolusyong nananawagan sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng giyera kontra droga ni Digong. Bagamat itinanggi ni Romualdez na binibigyan niya ng prioridad ang mga panukalang ito, pagkaraan ng isang buwan ay pinatupad ng National Telecommunications Commission o NTC ang isang 30 days suspension sa SMNI. Isang media network na nagbibigay ng platform para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang programang Bikan sa Masa para sa Masa. Ang suspensyon ay resulta ng isang resolusyon mula kay PBA Party List Representative Margarita Nograles at nagsabing nagkakalat ng mga maling impormasyon ng network. Dalawang host ng isa pang programa sa SMNI ang Laban Kasama ang Bayan ang ikinulong at ikinomtempt ng Kamara matapos tumanggi ang host na si Jeffrey Celis na ibunyag ang kanyang nalalaman na si House Speaker Martin Romualdez ay may 1.8 billion na travel funds. Sa gitna ng lumalalang alitan ng pamilyang Marcos at Duterte, inihayag noon ni Romualdez na iimbestigahan ng Kamara ang kasunduan ni Duterte sa Pangulo ng China na si Xi Jinping na kung saan pumayag si Digong na panatilihin ang status quo sa South China Sea upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, ang investigasyon ay isang uri ng political feedback ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pag-atake ni Duterte at isang hakbang upang mabawasan ang political influence ni Digong bago ang midterm election ngayong taon. Noong 10 ng Setyembre ng nakaraang taon, sa isang interview kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya na ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng 2 tao at sila ay sina Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Noong Enero 2024, nagsimulang mas matinding pagsisikap na baguhin ang konstitusyon. Ang grupo na People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA ay umamin na nakipag-usap sila kay Romualdez at inangkin ang pag-oorganisa ng signature drive para magsimula ang People's Initiative. Ang kanilang mungkahi ay ang parehong kapulungan ng Kongreso, House of Representatives at Senado ay magkasamang bumoto sa mga pagbabago ng konstitusyon. Subalit tinanggihan ng Senado ang mungkahi dahil mas marami ang miyembro ng House. Ang signature drive ay naharap sa mga alegasyon ng vote buying. Tinanggihan naman ni Romualdez na siyang nanguna sa People's Initiative na naglalayong baguhin ang konstitusyon. Si Romualdez, ang author ng House Bill No. 1039 na naging batas sa ilalim ng Republic Act 10754 na pinalawig ang mga benepisyo at pribilehiyo para sa mga taong may kapansanan. Ang batas na ito ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Siya din ang sumulat ng 2 bayanihan measures, ang Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 1 at ang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 na naaprubahan noong panahon ng pandemya sa Pilipinas upang tumulong sa pagresponde sa krisis. Kamakailan lamang ay naging matagumpay ang pagbisita ni Romualdez sa Davao City para sa bagong Pilipinas Servicio Fair, isang programa ng administrasyon na may layuning matulungan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga cash assistance at bigas. Marami ang pumuna dito dahil inuna pa umano ang pagbibigay ng tulong sa ibang lugar kaysa sa mga tinamaan ng bagyo. Pinasaringan din siya ni Davao City Mayor Baste Duterte. From the outset of the 19th Congress, we committed ourselves to a singular purpose: be the vanguard of progress, the custodians of justice, and the architects of a future where every Filipino, regardless of station, has access to opportunity, security, and dignity. We have not wavered. We have not faltered. Together, we have rewritten what is possible.